just this gathering, Christmas, conservatism, and the Christian values. We pray that it's you, O Lord, thine Holy Spirit will lead us to all truth. May you bless and guide Brother Jesu as he facilitates and lead us. Thank you, Lord. We also commit to you the rest of the members of Canaan PH. In this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for that, Sir Aaron Libao. And now we will have our national anthem po. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, and for our Panatang Makabayan, I would like to request Sir Andrew Sevilla to please lead us. Yes, thank you. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukukup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, dinigin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tungkulin ng paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan na naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal na buong katapatan. Ialay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Thank you, Sir Andrew Sevilla. Without further ado, let's proceed for our opening remarks. Sir Norwin, please lead us. Hello. Am I sound and clear? You are sound and clear. Okay, thank you. So now as we celebrate this December Christmas, we know that
we know that tradition is important, but there is a higher thing that more important than tradition. That is the Christian values and conservatism, in which we promote morality higher than tradition, which is, I think, more important, more essential in building a country and a society na kung saan ay mas malago at mas may rangal ang bansa at ang mga mamamayan nito. That's why in this evening, we encourage everyone na please pay attention, makinig tayong mabuti sa ating tagapagsalita mamaya, because this lesson or topic is very important. Ano ba ang mga bagay or moralidad na prinsipyo ang makikita natin sa pag-celebrate ng Christmas ng isang Kristiyano, and its values and principle in relate to our belief, which is conservatism. So I think that's all. Maraming salamat. Thank you for that, Sir Norwin. And now, let us proceed po sa ating lecture for tonight. Brother Jesurun Arcilia, you have the floor po. Enlighten us and teach us all about Christmas, Christian values, and conservatism. Okay. Kita nyo ba yung yung Kitang-kita po. presentation? Yes. Good. So, magandang gabi dyan, no? Dito naman madaling araw, alas 4 ng madaling araw dito. So, pero parehong Sabado pa rin. Simple lang tong topic natin, pero relevant siya. Kasi pag tinignan nyo yung mundo bago yung Pasko, tapos yung mundo after ng Pasko, mapapansin nyo talaga may pinagkaiba siya eh. Ibang-iba yung panahon na wala pa si Kristo sa panahon na dumating siya. Panahon na hindi pa siya nagkakatawang tao. Doon sa panahon na nagkatawang tao na siya. So, kaya relevant to lalo na sa Pilipinas. Matindi yung celebration natin ng Pasko. So, mahalaga to sa atin na mga conservative. Lalo na kung Christian ka, mas mahalaga dapat sa'yo to. At kung Pilipino ka, dapat mahalaga pa rin to sa'yo. Kahit di ka conservative, kahit di ka Kristiyano, dapat makita mo yung kahalagahan ng Pasko, nung values ng Christianity, pati yung conservatism. Dapat makita mo yan na yan ay significant, na yan may epekto sa'yo. Kahit sabihin mong hindi ka naniniwala dyan, may epekto yan sa'yo. So, now magsimula tayo sa ano ba yung Pasko? What is Christmas? Pagka inaral natin yung term na yan na nag-arise sa Christian world, tungkol lang yan sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. So, malinaw sa mga Kristiyano pag sinabing Pasko, pag sinabing Christmas, alam nila yun yung celebration ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. So tayong mga tao, sineselebrate natin yung birthday natin. May kanya-kanya tayong birthday. Sineselebrate natin yun.
nung nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, nagkaroon din siya ng birthday. So, dahil tao siya, meron siyang araw ng kapanganakan. Kasi naging tao siya. Bagamat Diyos siya na walang simula, tao rin siya. So, meron siyang kapanganakan. Bukod kay Adan, lahat ng tao ipinanganak ng tao. Bukod kay Adan, lahat ng tao ipinanganak ng tao. So, napaka-wondrous nitong reality na to, no? Yung spiritual realm, yung nasa kalangitan, yung Diyos na hindi nakikita, naging tao na nakikita, nahawakan, nakararamdam. So, glorious talaga tong event na to. Christianity lang yung may ganitong katuruan. Sa ibang relihiyon, wala. Wala tayong makikita. Meron mga tao na nagiging Diyos. Ayan yung mga ibang relihiyon. Pero yung Diyos na nagiging tao para iligtas yung tao, wala. So, hindi lang to, sige, alisin natin yung religious aspect ng Christmas. Wala pa ring masasabi ang mga sekular kasi yung history ng humanity nakahati sa Pasko, sa araw ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. So, pag tinignan mo yung history, nakahati yan sa before Christ saka sa AD, Anno Domini or the year of our Lord. In the year of our Lord. Ayan yung paghahati sa kasaysayan. Alisin man nila yan, ngayon iniba na nila yan eh. Ganyan talaga ang trabaho ng mga secular, mga humanist. Ang trabaho nila, alisin yung Diyos, alisin yung relihiyon sa mga pampublikong diskusyon tsaka pampublikong pag-aaral sa mga academic terms. So, inalis nila yan, binago nila yung BC at AD. Ginawa nilang before common era, tas common era. Pero pag tinanong mo saan nakahati yun, paano mo hinahati yung common era at before common era, ang sagot pa rin nila, kapanganakan ng Panginoong Hesus. So, wala pa rin. Kahit alisin nila, ganun at ganun pa rin. Ano yung nagdi-divide sa common era tsaka sa before common era? Sagot nila, Panginoong Hesus. So, hindi talaga pwedeng alisin tong Pasko sa mundo na to. Hindi natin pwedeng alisin kasi nangyari siya at kinikilala ng kasaysayan. Hindi lang ng mga Kristiyano, kundi ng lahat ng mga historian, sekular man yan, Muslim, Buddhist, lahat yan, kinikilala nila tong ganitong paghahati. Na nahati ang kasaysayan nung dumating si Kristo. May point of reference na si Kristo nag-exist. At ito yung nangyari after Christmas. Before Christmas, tas after Christmas. Ito yung nangyari. Ganito na yung mundo after Christmas. So now,
anong epekto nito sa Pilipinas? So sige, nakita natin sa mundo matindi yung epekto. Ano yung epekto sa Pilipinas? Sa Pilipinas, 9 sa 10 tao. So mag-survey ka ng 10 tao sa Pilipinas. 9 doon magsasabi, tagasunod sila nitong pinanganak nung Christmas. 9 ang magsasabi Christian sila, either Catholic, Protestant, o kaya Orthodox. Yan ang sasabihin nila na sumusunod ako kay Kristo, tagasunod ako ni Kristo. Dahil dun, yung pag sinabing Christmas season, masaya talaga yung atmosphere sa atin. Yun talaga yung masasabing most wonderful time of the year. Ibang-ibang araw ang Pasko ng Pilipino. Biruin mo, September pa lang, meron na tayong Jose Marichan. Jose Marichan, no? Kumakanta siya ng mga Christmas songs. At nagsisimula na rin mag-decorate ang mga Pinoy ng kanilang mga bahay. Magsasabit ng parol, maglalagay ng Christmas tree, ng Christmas lights. Yung mga yan yung mga yan, sasabihin nila, ano yan, mga pagan na mga design. Pero pag inaral nyo pala yung history talaga ng mga design na yun, Christian pala talaga. Yung origin, no? Kunwari ang parol, star yan, di ba? Ba't ba tayo may mga parol na star? Ibig sabihin ba nun, sumasamba tayo sa star? Hindi. Sinisimbolize nun yung star na nag-lead dun sa mga wise men papunta kay Christ. So pag ikaw tumingin ka sa parol, dinadala ka pala nun kay Kristo. Sinasabi nun sa'yo na pumunta ka kay Kristo. So may mga parol pa dyan sa Pinas, panigurado meron. So pag nakakita kayo ng parol, yun ang gawin nyo. Huwag nyong isipin, ay design lang to. Hindi. Sinasabi nung parol, tingin ka kay Christ. Mas maliwanag pa si Christ dun sa parol na yan, sa mga star na yan, pag samasamahin mo. Mas maliwanag si Christ. Ayun yung essence niyang mga tradisyon na yan, pag inaral mo yan, mas ma-appreciate mo. Mas ma-appreciate mo, kaya pala kami may parol sa bahay. Kaya pala kami may Christmas tree. Kaya pala kami may Christmas lights. Tapos, ito naman, 13th month pay. Nasa batas natin na bawat Pilipinong empleyado makakatanggap ng 13th month pay. Bakit may ganitong batas? Kasi sa kasaysayan, ang Pasko, pinauso ng mga Kristiyano na ang Pasko, panahon niya ng pagbibigay mo sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, o sa mga nangangailangan. So yung Santa Claus na si Saint Nicholas, nakilala siya sa ganyang tradisyon. Yung Santa Claus, Saint Nicholas, Dutch kasi, pag Dutch, Santa Claus, mas nakilala siya sa Dutch na name kaysa dun sa English na Saint Nicholas. Ang ginagawa niya,
Bukod sa nanuntok siya ng mga heretic na nagsasabing si Kristo created being, sinuntok niya yung mga Aryos. Bukod doon, pag Pasko, naghahagis siya nung mga mga barya. Inahagis niya yung mga barya doon sa mga bahay ng mga mahihirap. So yun ang ginagawa niya. Tapos, dahil doon, yung mga mahihirap, yung mga boots nila o yung ano bang tawag doon? Basta yung mga medyas nila na malalaki, nakasabit yun sa chimney, sa fireplace. Pag hinahagis niya yung mga barya, napupunta doon. So doon nang galing yung tradisyon na magsasabit ka ng medyas. Kasi lalagyan yun ng regal ng mga pagkain o barya ni Santa Claus. Doon yun ang galing. So, kung lalaliman mo yung basa sa ganong tradisyon, generosity, yun pala yun. Ang Christmas, panahon siya ng generosity. Kung meron ka, magbigay ka. O kung may sobra ka, magbigay ka. Yun yung prinsipyo. Huwag ka magbibigay kung wala ka naman pala. Yun yung mali naman, yung mangungutang ka para magbigay. Ang ibibigay mo yung meron ka, hindi yung wala ka. Kasi yan ang ibig sabihin ng generosity. Meron ka, sobra, ibibigay mo sa wala o sa mga kulang. Bukod dyan sa 13th month, holiday yung Christmas Eve tsaka yung Christmas Day. Holiday siya. Pag pumasok ka, double pay ka. So wala talagang pasok sa mga araw na yan, no? Yan yung ganyan katindi yung Christmas sa Pilipinas. Ano siya? Batas, tradisyon, mga tao nagkakaisa para sabihin pinanganak si Kristo. Purihin yung pinanganak na Kristo. And lastly, yung tradisyon na simbang gabi o Misa de Gallo ng simbahang Katolika. Ito naman yung 9 days may misa kada madaling araw in expectation sa pagdating ng Panginoong Hesus. So, yan yun. Religious tradition naman siya. So, makikita natin yung Pilipinas ay pag yung Pinas tinanong paano siya maging bansa, maling sabihin na yung Pilipinas hindi pabor kay Kristo. O pwede mong sabihin na anti-Christ ang Pilipinas. Against siya sa mga Kristiyano. O kaya naman sabihin mo, walang pinapanigan ang Pilipinas na Diyos. Wala siyang kinikilalang Diyos. Maling sabihin yun. Kung may nagtuturo ng ganun o may nagpo-propose na Pilipinas ay bansa na walang kinikilalang Diyos o kaya bansa na against sa mga religious na activity. Hindi nila alam. Wala silang alam kung paano magpasko ang Pilipinas. Kung ganun ka mag-isip, hindi ka pa nakaranas ng Pasko sa Pinas. Paano mo naisip na wala siyang kinikilalang Diyos ang Pilipinas? Ba't mo sinasabi yun? Saan mo nakuha yun?
Eh hindi nga lang Pasko ang religious holiday sa Pinas. Mahal na araw. Good Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday. O tignan mo yan. Tas linggo. Red yan sa kalendaryo. Sasabihin mo walang kinikilalang Diyos ang Pilipinas o against sa religion ng Pilipinas. O kaya naman neutral ang Pilipinas pagdating sa relihiyon. Hindi, ang linaw. Pasko pa lang, clear na. May kinikilalang Diyos ang Pinas. O meron siyang pinapaboran na relihiyon o pabor siya sa relihiyon. Hindi pwedeng sabihin wala. Hindi pwedeng sabihin na ano siya, secular siya. Ang Pilipinas ay secular na society. Wala. Hindi mo pwedeng sabihin. Kasi ayan, no, ang daming ebidensya na siya ay hindi sekular, na siya ay Kristiyano o may pagpabor sa Kristyanismo. Hindi mo pwedeng sabihin na secular society ang Philippines. Pwedeng maging ganun sa future pero hindi kami papayag. Kaya kami conservative kasi di kami papayag na tong identity na to ng Pilipinas mawala. Biruin mo yan, 400 years. Hindi pala, 500 years na kinikilala ng Pilipinas yung pinanganak na Kristo. Tapos magsusulong kayo ng polisiya na wag na natin kilalanin yan. Hindi ganyan ang Pilipinas. Mali yun. Hindi namin papayagan na ganun yung mangyari. Hindi tayo papayag, kaya tayo conservative. No wonder, ang Pasko, ang spirito ng Pasko ay buhay na buhay sa Pilipinas. Kahit sinong mga relihiyon pa okulto ang nagsasabi na huwag kayo magpasko. Wala, hindi sila nagtagumpay. Nagpapasko pa rin ang mga Pilipino. Nagpapasko pa rin ang mga Pilipino. At wag nating hayaan ang Pilipinas na walang Pasko. Na mangyari sa Pilipinas yung na hindi na siya nagpapasko. Kasi nilista ko yung mga bansa na walang Pasko. Karamihan sa kanila, kung hindi Muslim, komunista. Di ba? So, ganun lang yun. Either naging Muslim ang Pilipinas o naging komunista siya. O kaya naging Buddhist. O kaya naging sekular. Naging sekular. Makikipaglaban tayo sa mga magsusulong niyan. Huwag nating hayaan na mabura yung Pasko sa Pilipinas. Kasi biruin mo, ang tindi niya, no? Tindi ng aalisin nila sa Pilipinas. Tindi ng babaguhin nila sa Pilipinas para lang mawala yung Pasko. Aalisin mo yung 4 na buwan. 4 na buwan sa isang taon na alisin mo. Kasi biruin, September, October, November. Aalisin mo yan. Kaya pasalamat talaga tayo sa kulturang Pinoy. Ang hirap magtagumpay ng mga sekular. Mahihirapan sila. Tapos nag-oorganisa pa tayo, lalo silang mahihirapan. Naalala ko yung isang post ng mga bitter na na woke. Sabi nila, ang dami na nga naming kalaban, dumadagdag pa kayo. Nung na-discover nila yung kanan kabataan ba yun? No? Kanan kabataan. Ang hindi pa kami gaanong organized, no? Nagsasalita pa lang, vocal pa lang. Sabi niya,
Ang dami na naming ang dami na naming kalaban. Kaliwat kanan na nga raw yung kalaban. Dadagdag pa kayo. Sabi niya, kahit di siguro siya naniniwala sa Diyos, parang naalala ko sabi niya doon, Lord, isa-isa lang po. Ganun yung parang sinabi niya, isa-isa lang daw. Wag daw wag daw magpadala ng mga puwersa ng tama. Wala. Sorry po. Sorry kung may nakikinig o makikinig sa recording nito, sinasabi ko sa inyo, hindi kami aatras. Ngayon nga na konti kami, di kami umaatras. Paano pa pag dumami na kami? O mas dumami na kami? Patuloy lang kami. Ngayon pa ba na Pilipinas ang nag-iisang bastion ng conservatism sa buong mundo? Ngayon pa ba atras ang mga konserbatibo? Wag na. Hindi pwede. So ayan. Next tayo. Ayan. So pag tinignan nyo yung atmosphere pag magpapasko, mas mababait at mas masasaya yung mga Pinoy. Ikaw ba naman, 13th month? Kung generous yung company mo, may raffle, tapos may Christmas bonus. Iba pa yung mga regalo ng mga boss mo o yung mga higher up mo sa trabaho. Yan ang kaibahan ng Pilipinas talaga sa pagdiriwang nila ng Pasko. Generous. Generous talaga. Kahit anong pangalan ang gawin nila bahala sila. Basta tayo nationalist tayo, ipe-preserve natin yung identity ng Pilipinas. So ayan. Sige nga, sagutin natin yung mga karaniwang pag-oppose dito sa National Christmas Celebration. So ang kanan, ang lagi niyang gustong tutukan yung mga polisiya. So tatanungin natin yung sarili natin. Tama ba na ipagdiwang ng bansa yung kapanganakan ni Kristo? Tanong yan na dapat sagutin natin kung nag-engage tayo sa politics. Tama ba na i-goal natin na yung bansa natin ipagdiwang yung kapanganakan ni Kristo? Tama ba yun? Ang sagot nitong mga kaliwa o kung sino mang antay, sagot nila, mali yun kasi una, pagan daw yan. Paganong holiday daw yan. Diba? Paganong holiday daw ang Christmas. So hindi dapat yan ipagdiwang ng bansang Pilipinas. Naka-encounter ako ng pagano. Hindi naman nila pinagdiriwang yung kapanganakan ni Jesus. So paano siya naging pagan holiday? Tanungin mo mga pagano. Kung celebrate nila, yes, pinanganak si Jesus Christ. Pinanganak si Jesus Christ. So magdiriwang kaming mga pagano, ipagdiriwang namin tong kapanganakan ni Kristo. Tanungin mo yung mga pagano na yan. Magagalit yan sa'yo. Ay, di namin yan. Ba't namin isa-celebrate yan si Kristo? Mga pagano nga kami. So,
mali talaga. Tas ayun nga, karaniwan na source, TikTok. O kaya naman, kasi December 25, i-connect na nila doon. Ano ba yung pagan festival sa 25? Sasabi, oh ayan, pagano, hindi si Jesus ang sineselebrate nyo dyan. Yung Sun God yung sineselebrate. Tanungin mo yung mga nagse-celebrate ng Pasko. Sino sineselebrate nila? Yung Sun God ba o si Kristo? Sasabihin mo, pagan ha. Ako nga ngayon ko lang narinig yung Sun God na yun. So mali. Mali yun. Mali yung pag-oppose nila dahil pagan. Hindi siya mali. Hindi mali ipagdiwang ang Pasko kasi hindi naman pagan yung pinagdiriwang ng Pasko. Si Kristo ang pinagdiriwang ng Pasko. Ito naman, hindi daw lahat Kristiyano at hindi lahat nagdiriwang ng Christmas. So dapat inclusive tayo. Wag na lang tayo mag-Christmas. Yan yung pangalawa nilang argument. Hindi dapat magbati ng Merry Christmas kasi hindi naman lahat nagse-celebrate ng Christmas. Dapat inclusive ka. Isipin mo yung mga tao na hindi nagse-celebrate. Mamaya sasagutin ko yan. Pero ngayon pa lang, hindi na ako makumbinsi niyan eh. Ay nako. Mga kalokohan talaga nila. Inclusive. Inclusive daw. We need to be inclusive. Mag-a-adjust yung 90% para sa ano ba yan? Para sa mga kulto na mabilis ma-open o sa mga ateista na ay nako. Mabilis ma-open. Binati. Merry Christmas ang sagot. Ay, ano, happy holidays lang. Huwag nyo i-Christmas yan. Gusto talaga nila, huwag mo ipagdiwang si Kristo. Yun ang gusto nila. Pero pag tinanong mo ano meaning ng holiday, wala. Barado pa rin sila doon kasi holiday yun eh. Tapos ito pa, the Philippines is a secular country. So, meron tayong sa Constitution may nakalagay doon, the separation of church and state shall be inviolable. Nakalagay yun doon. Pero hindi ibig sabihin nun na secular yung Pilipinas. Walang sinabi sa Constitution natin na secular na bansa ang Pilipinas. Ang nakalagay doon, is we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. Ayun ang sabi. Ibig sabihin, nasa saligang batas natin na meron tayong Diyos. Na tong mga Pilipinong tao na to, the Filipino people, merong Diyos. Hindi sekular na bansa ang Pilipinas. Wala yan sa Constitution at kung meron man, sinasabi pa makadiyos ang Pilipinas. Kaya ano yung tignan nyo yung mga pera nyo. Wala na kasi akong peso rito eh. Pero pag tinignan nyo yung mga pera nyo, nakalagay doon yung pinagpapala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Nasa pera yon. Sa panatang makabayan naman, nakalagay doon na mananalangin. Diba?
ipapanalangin, ayan, nananalangin ang mga makabayan na mga Pilipino. Tapos yung motto ng Pilipinas, alam nyo ba yung national motto ng Pilipinas? Maka-Diyos, makatao, makabayan at makakalikasan. Tignan mo yan, una yung maka-Diyos. Tapos sa founding ng Republika ng Pilipinas, si Andres Bonifacio, sabi niya doon sa karitela ba o karitela ng Katipunan. Number 1, sige nga, search natin. Magkaroon lang tayo ng konting kaalaman sa karitela ng Katipunan. Tingnan nyo, history, sige. Ayan, kartilya pala. Kartilya ng Katipunan. Ito ba yan? Yung Ten Commandments. Hindi, Ten Commandments pala to. Ito, Katipunan. Ito, ayan ang sabi ni Andres Bonifacio nung tinatag yung Katipunan, ito yung founding ng Pilipinas eh. Unang utos, mahalin ang Diyos full-heartedly. Ayan. So una talaga, ibigin mo ang Diyos. Tas ang tunay na nagmamahal sa Diyos, iniibig niya yung bayan na pag-ibig rin sa kapwa mo tao. Biruin mo yan. Oh. Pag binasa yan nitong mga anti-Christian Philippines, magugulat sila, ika-cancel din nila yan, si Bonifacio. Ka-cancel nila yung mga bayani natin. Kahit anong wala, relihiyoso talaga. Relihiyoso yung mga founder ng Pilipinas. Yung primer din ng constitution natin, mga relihiyoso dyan. Yan, may mga pari nga dyan eh, sa 1987 Constitutional Commission. Sasabihin nila secular ang Pilipinas. Sa holiday pa lang, panalo na Pinas eh. Paramihan ng religious holiday. Sasabihin nila secular. Wala. Hindi nila kayang patunayan, hindi nila tayo makukumbinsi na secular ang Pilipinas. Hindi secular ang Pilipinas. So, ngayon, ito ang case natin for National Christmas Celebration. So, bilang conservative, magandang i-celebrate ang Pasko dahil ito yung legal holiday sa Pinas na ipinagdiriwang mo yung kapanganakan ng isang sanggol. Yung baby. Naka-engrave sa kalendaryo ng Pilipinas na dapat ipagdiwang yung naisilang na sanggol na Panginoong Hesus. So kung ikaw pro-abortion, lalo na si Mary, teenager pa lang yan eh. Nung pinagbuntis niya tong si ang ating Panginoon. Itong mga pro-choice na to, sasabihin nila dyan,
Dapat pinalaglag niya na kasi hindi pa handa eh. Hindi pa handa si Mary sa ganong panahon, napakabata niya pa. So kung anti-abortion ka, napakagandang panahon ng Pasko para isulong yung buhay. Para isulong yung pro-life. Ayan, isa pang rason bakit ang hirap sabihin na na secular ang Pilipinas. Ang Pilipinas, meron siyang provision sa Constitution mismo. Sa Constitution na sinasabi na tungkulin ng Estado na protektahan yung buhay ng sanggol sa sinapupunan tsaka buhay ng nanay. Nasa Constitution yan. So, yung mga magsusulong ng abortion sa Pinas, nagsasayang sila ng oras. Kasi kailangan mo baguhin yung Constitution bago pumasa yung abortion sa Pilipinas. Nasasabihin nila sekular ang Pilipinas. Sa batas pa lang, kitang-kita mo na yung leaning nung nung bansa eh. Ang leaning niya Christian values. Ang leaning ng Pilipinas Christian values. Hindi yan neutral na walang pinapanigan. And pangalawa, Christian holiday ang Christmas. Pag may nagsabi sa inyo hindi siya Christian, ewan ko na lang. Paanong hindi yan naging Christian? Pangalan pa lang nung holiday eh. Pangalan pa lang nung holiday, wala na eh. 3 letter lang oh. Hindi pala 3, 2 lang yung pinagkaiba, Christian na siya. So kung nagsusulong tayo ng Christian values at nilalabanan natin yung secularism, dapat ipagdiwang mo yung Pasko. Remind mo yung Pilipinas na ang Pinas hindi yan bansa na walang kinikilalang Diyos. Meron niyang kinikilalang Diyos. At yun yung Diyos ng Kristyanismo. Hindi yan sekular. Hindi sekular ang Pilipinas. Ano nga ba yung may isang prinsipyo, ayun, culture is religion externalized. Yung kultura daw, yun daw yung relihiyon na in-externalize mo. So nire-reveal nun yung relihiyon mo. Kung ano yung kultura mo, nire-reveal nun yung relihiyon mo. So ano ang kultura ng Pinas sa pagsa-celebrate niya ng Pasko? So anong relihiyon niya? Kung yun pala, ganito pala siya mag-celebrate, ganito pala kultura niya. So anong relihiyon ng Pilipinas? Sabi mo bang wala? Ay, wala yang religion. Kaya nga ganyan yan magpasko eh. Wala yang relihiyon. Meron. Meron siyang relihiyon. At debatable man Katoliko, Protestante, sige. Give or take, masasabi natin, Kristiyano pa rin ang relihiyon niya. Hindi mo yan matatawag na Muslim. Hindi mo matatawag na Muslim ang religion ng Pilipinas o Buddhist o atheistic. Hindi, Kristiyano pa rin.
Kristiyano, hindi siya hindi mo maififit sa ibang kategory ang Pilipinas. Sa Kristiyano siya mag-fit. Hindi sa sekular, hindi sa komunista, hindi sa Muslim. Sa Kristiyano siya. Kung paano mo makita yung kultura niya, dun mo siya masasabi, ayan, Kristiyano yan. Ganito yung kultura niya eh. Debate na lang kung biblical ba. Ibang topic naman yun. Pero kung usapin ng mere Christianity, pasok ang Pilipinas sa mere Christianity. Sa naniniwala sa Apostles' Creed, pasok ang Pilipinas. Pangatlo, ayan, tinuturuan ka niya ng ethics. Ang Pasko, tinuturuan ka ng morality. I-build mo yung conservative virtues ng generosity, pagiging family-oriented at paniniwala sa tunay na Diyos. Sa Pasko, na-challenge ang mga Pinoy na magsimba. Sa Pasko, na-challenge ang mga Pinoy na magbigay. Sa Pasko, na-challenge ang mga Pinoy na pakisama sa mga pamilya nila. So sasabihin nyo, walang kwenta ang Pasko. Ang ganda ng Pasko. Maganda ang Pasko. Kung conservative ka, hindi ka dapat galit sa Pasko. Matuwa ka dapat. Yes, Pasko. Marami na namang Pilipino ang makakaalala sa Diyos. Marami na namang Pilipino ang makikisama sa mga pamilya nila na nagagalangin nila yung mga magulang nila, kikilalanin nila yung mga may otoridad sa pamilya nila. And pang-apat, tinuturuan tayo nito na maging marunong sa mga pera natin. So yan yung hindi ko alam kung ganito ang nangyayari sa lahat ng Pinoy. Pero gusto kong mangyari to sa atin na mga nandito. Na sa Pasko, wag mong isipin na Pasko na naman, panahon na to para gastusin ko lahat ng pera ko. Hindi, dapat ang gagawin mo, Pasko na naman, panahon to para maging matalino ako sa mga natanggap ko na regalo o dagdag at makatulong ako sa iba ng mas efficient. So, wag nating gawing rason yung Pasko para maging ang tawag doon yung ubos-ubos. Para maging ubos-ubos biyaya. Yan siguro yung problema natin Yung marami tayong mga piyesta, mga celebration. Nakakalimutan na natin yung mga daily na pangangailangan. So yung celebration, hindi dapat yun hadlang dun sa needs. Dapat lang siya. Kung magse-celebrate ka, dapat sakto. O sige, may sobra, pero hindi sobra-sobra. Ganun. Dapat yan yung matutunan natin. Ito ang kaibahan ng mga protestante sa mga katoliko. So wala naman akong issue, pero ganun kasi. Ganun ko nakita yung mga protestanteng bansa. Hindi sila magastos kapag may mga piyesta o anuman. Gumagastos sila pero hindi yung gastos na mauubusan na. Yung frugality na tinatawag. Kasi tignan nyo yung nangyari nung tunay na Pasko, nung pinanganak yung Panginoong Hesus. Ang gusto lang gastusan nila Maria tsaka ni Jose, yung kailangan lang nila, kailangan nila ng matitirhan, matutuluyan.
Tas yung mga regalo na binigay 2 years after, yun yung kayang ibigay talaga ng mga wise men. Hindi yun inutang sa credit card o kung ano man. Hindi yun bumili ng mga handa na sobra-sobra tas utang na. Huwag tayong ganun. Yun yung iwasan natin. Yes, masaya ang Pasko, pero walang masama sa simple na masaya. Walang masama doon. Yung simple joy, simple lang, masaya ka na. Mas maganda nga yun eh. Tapos, kaya siya season of giving. So, ang ibibuild mo, yung pusong mapagbigay, hindi pusong mapaghingi. Yun yung dapat mabago rin natin. No? Kasi, ang iniisip na, hala, di ako binigyan. Ayun yung mali. Panahon ng bigayan ngayon, so dapat may na magbigay sa akin. Hindi ganun. Panahon ng bigayan ngayon, so dapat makapagbigay ako ng meron ako. So yun yung babaguhin talaga natin. Kasi yan yung naging, sa tingin ko, downside ng Philippine Christmas celebration. Ang na-build yung manghingi. Yun yung na-build. Kasi ganito, kailangan ko makahingi. So may discussion naman tayo mamaya eh. So pwede kayo mag-comment o kung ano man. Pero ano lang yun, personal sentiment. And lastly, ayan, to conclude. To celebrate Christmas is to celebrate Christianity. And conservatism thrives more not in an increasingly secular culture but in a predominantly Christian culture. So gusto nyo lumago ang konserbatismo? Pagdiwang nyo yung Pasko. Di ba? Walang masama. Mas lalago ang konserbatismo sa mga bansa, mga society, mga bayan na pinagdiriwang yung Kristyanismo. Mas malaya tayo doon, mas kaunti yung kaaway natin doon, mas malakas yung puwersa natin doon. Pero alisin mo yung Pasko, parang inalis mo na rin yung Kristyanismo. At sunod na dyan yung konserbatismo. Ang di ko maget sa mga Pilipinong conservative na ayaw ibida yung Christianity. Ang di ko get sa kanila, bakit sila takot sa minority sa Pilipinas? Kung conservative ka, ang goal mo i-conserve yung tama na majority na view. Yun yung majority view na nangyayari sa Pinas eh. Hindi pa naman tayo talaga nasakop na ng kaliwa. Tas kung kailan marami kayo, tsaka pa kayo takot. Kailan kayo magiging pro-Christian kapag kaunti na lang ang Kristiyano? Tsaka nyo ibibida yung pagiging Kristiyano nyo kapag kayo na yung minority. Maling strategy yun. Yun yung nakikita ko sa mga sekular na conservative na ayaw nila ibida yung Christianity kasi hindi raw patok. Ang kailangan ng Pinoy, paalalahanan sila. Ito tayo, ito yung kasaysayan natin bilang bansa. Ito yung mga batas natin. Ito yung mga sinasabi ng mga dokumento ng bansa natin. Ba't tayo lumilihis doon? Yun yung goal mo bilang conservative.
Ba't tayo lumilihis dun sa original na pagkakagawa sa atin? So yes, Merry Christmas sa inyo mga kapwa ko conservative. Ano man religion nyo, dapat matuwa kayo na may Pasko ang Pilipinas. At matindi yung celebration ng Pasko sa Pinas. Dapat matuwa kayo dyan. Huwag kayong malungkot. Mas maraming positibong epekto ang Pasko kaysa sa wala. Marami. Pasko lang ang biruin mo yan, naggegera na. Pero nagawa nilang maglaro dahil Pasko. Magkaaway sila. Nung nakaraan, nagbabarilan lang sila. Pero nung Pasko, nagawa nilang maglaro. Tignan mong kapangyarihan yan. Sabihin yung evil ang Christmas, hindi. Good force talaga siya eh. Good. Mabuti yung puwersa niya. Pakabuti ng puwersa nitong Pasko. So, Merry Christmas sa inyo. Bagamat late tayo, Merry Christmas pa rin. Maganda pa ring reminder to para next Christmas, mas on fire yung celebration mo. Ganito pala. Sige nga, lalo ako magpapasko. Lalo ako magpapasko. At dahil Merry Christmas ngayon, magpaparapol ako ng 500 pesos, 4 na tao. Kasi 4 na taon na ang ang kanan. So sige, 4 na tao, 500 pesos. Raffle tayo. Sa mga umattend, oo. Para Merry Christmas kayo talaga, di ba? Merry Christmas. Oo. Sige, yun lang. Balik tayo kay MC. Thank you for that. Okay, grabe nga raffle po guys. Pasensya na lang po sa mga nanonood sa YouTube kasi hindi po kayo kasali sa raffle. 500 pesos. Pero aside from the jokes, it was a really good discussion para sa Christmas, Christian values, and conservatism. Thank you for that presented discussion, Sir Jeshurun Arcilia. And before tayo mag-move on, I just really want to reflect muna sa tinuro sa atin ni Brother Jeshurun na to sum it all up, na-reflect ko is Christmas or the reality of Christ coming into the world is undeniable. Kasi even the unbelievers, secularists are actually enjoying this holiday, and they're benefiting, diba, from this holiday that we Christians know the reason for, and that is Christ coming into the world. So praise the Lord, and we thank the Lord for that. We thank the Lord for this discussion. And now, we will proceed sa ating questions and answers. So if you have any questions and answers regarding sa topic po natin, sa Christmas, values ng isang Kristiyano and conservatism dito sa Pilipinas or saan man na mga places, you could ask, chat, or raise your hand lang po. Do not be shy. Wala po. Pwede rin siguro, Bro Jeshurun, kung sino yung magtanong, sa kanya na automatic yung 500 The joke lang. No. Walang tanong. Raffle lang gusto nila. Sabi ni Norwin, oy, what is this? Nako, wala. Pag walang nagtanong,
Walang raffle pag ganyan. Oh, requirements. Yun na po si Sir Andrew Sevilla. Ayun, may 500 pesos kasi may tanong. De, joke lang. Okay po. S- Go, Sir Andrew. Ano yung significance ng mga regalo ng three wise men kay Jesucristo? Yung myrrh, frankincense, tsaka ano yung isa? Basta Gold. tatlo yun, di ba? Oo, Oh, gold. So, biruin nyo yan. Napaka-rare nung mga yan eh. Yung mga rare na mineral na yan. Tas niregalo sa baby na anak ng karpentero at teenager ng mga wise men. Ano ibig sabihin nun? O hindi hindi porke nagtanong 500 pesos ha. Ano lang yun, biro lang yun ni MC. Magra-raffle tayo yung bunot talaga. Yung pangalan. Lahat ng umattend dito. Ilan lang tayo dito. Tapos di ako kasama. So, 50-50 yung chance nyo pala na manalo. Mas tuloy ko yung sagot. Pinakikita lang dun yung supremacy talaga ni Christ. Na mas precious siya dun sa mga yun, yung mga regalo na yun. Mas precious siya. Tapos hindi siya basta-bastang hari. Hari siya ng mga hari. Kaya deserve niya yung ganong mga regalo. So affirmation yun ng pagiging Mesaya ng Panginoong Yesus. Yung mga regalo na yun, sinasabi nun sa mundo na itong baby na ito yung anak ng Diyos na magliligtas sa bayan niya. Yan, ayan. Wala, kumbaga oo. Sobra-sobra. Hindi kayang tumbasan. Nung mga yon yung worth nung dumating sa lupa na Panginoong Hesus. Yun. Thank you for that question, Sir Andrew. At sorry po na prank ko po kayo. Pero at least may tanong. The joke lang. Sorry for that. Pero nice question. Yun po yung significance ng gift giving every Christmas. Yes. Any more questions, brothers or sister, if there is a woman here? Na frankincense daw, ikaw, Mr. Andrew, sabi ni Norwin. Okay. Kung gusto nyo po i-type, pwede po. Ayun, si Sir Aristotle, our very own philosopher. Yes po, sir. Ano po yung tanong niyo? Pagka dogmatic kami siya sa celebration. Pero sila na sa secular na hindi maiiwasan. Yung pagkakaroon, pinakahawakan naman. Dito ka. Research. Sa pinatay sa pagan worship, sun god, Tammuz. So, nung nakikita ko naman sa reform, yung explanation, na ano ko naman, naiintindihan ko din naman.
explanation ay biblical din naman. Ayun. Medyo ano lang ako. Dapat si celebrate. Pero naiintindihan ko. Yun lang. Thank you, Ayun. sir. So, ano nga ba yun? Yung parang point is, may mga iba talagang grupo na nililink sa paganism yung Christmas. So, hindi ko sila mapipigilan, kaya ko lang sila kausapin. Kaya ko lang sabihin na kung pagano man yung sineselebrate sa Christmas, napakalabong patunayan yun ngayon. Kung paano i-celebrate ngayon. Kasi wala eh. Si Christ talaga yung sineselebrate eh. Pero hindi rin naman united ang mga reformed sa view sa Christmas. Mas convinced lang ako dun sa naniniwala na parte siya parte siya ng liberty. Parte siya ng liberty ng mga Kristiyano. Na ipagdiwang yung holiday. Tapos, kung ang issue ay yung pagsunod sa liturgical calendar, kanya-kanya na ng sagot dyan. Ako, walang issue sa akin kung magpo-focus tayo sa isang tema about kay Christ for a specific period. Kunwari, for this time, focus tayo sa birth niya. Walang masama dun. Kasi ganun din naman yung mga apostol. Merong panahon na ito lang yung tinututukan nilang aspeto kasi yun yung kailangan ng church. So, hindi ko nakikitang mali. Hindi ko nakikitang mali na ipagdiwang yung Christmas. Mas nagtataka ako sa mga reformed na anti-Christmas. Pero pwede magyosi, pwede mag-alak. But galit kayo sa nagpapasko pero hindi kayo galit sa mga nagbibisyo. Parang inconsistent sa akin. Kung pwede yun, dapat pwede rin yung Pasko lang naman eh. But big deal sa inyo, Pasko lang. Pero yung alak, tsaka sigarilyo, hindi big deal, no? Ang ginagamit ng verse namin ay yung hindi sa lumabas. Kahol, papayaman. Oh, Hindi ko marinig yung iba, kuya. Hindi ko marinig yung iba mong Ito na lang siya. sinabi. Yung sinabi naman ni Chaps, hindi ko narinig si Franklin G, pero may mga nabasa nga akong mga proposal na si Cristo raw Palestinian, Asian. Mga na yan eh, walang biblical basis. Tsaka paano ba pinakilala ni Cristo yung sarili niya? Yun doon tayo mag-focus, hindi sa mga kung ano-anong
teorya nitong mga secular. Pag tinanong mo naman yung mga yan, naniniwala ba kayo kay Jesus? Ba't tindi ng conviction nyo na siya, Palestinian o Asian? Mas malalaman mo, hindi naman. Mga ateista pala. Wag nila tayong lecturan. Yung mga ateista, wag nila tayong lecturan sa pagiging Kristiyano natin. Mas kilala natin si Kristo kaysa sa kanila. Turuan mo kami na ayun, eto daw. Dangerous ang worldly daw kasi ang mas nangingibabaw. Ang problema, hindi yung Pasko. Ang problema yung mga tao. Kapag kinakalimutan nila si Christ. So, sa akin, maling atakihin yung holiday dahil sa may mga maling nag-celebrate. Hindi yun. Hindi ganun. Parang atakihin mo yung kasal kasi may mga palpak na nagpakasal. Hindi. Hindi, wag mo atakihin yung kasal dahil wag na kayo magpakasal kasi ito, may mga palpak na nagpakasal eh. Ganon din yan sa Pasko. May mga palpak na nagpasko, so sasabihin, wag na kayo magpasko. Kaya nga di ba kanina sa discussion sabi ko, ito yung nakikita kong parang mali sa mga Pinoy. Nagiging hingi na, puro hingi na yung nangyayari imbes na bigay. Pero di ko inatake yung Pasko. So, hindi ko sinabi, wag na kayo magpasko kasi ganyan yung nangyayari. Hindi. Hindi tayo ganun. Hindi ganun ang tamang approach. Gets ko yung caution doon pero parang mali pa rin eh. Maling response eh. Dahil sa may mga sumablay, alisin mo na lahat. Parang Ayan, yung mga comment nila, mga chat nila dito, clear yung ang ganda ng mga sinabi dito. The food, the paroles, the gathering, the giving of gifts. Yang mga yan, pag naintindihan mo yan na nagpo-point yan sa Christianity, mas may enjoy mo siya. Yun ang problema pag inalis mo si Christ. Pag yung parol na lang, tas wala si Christ. O kaya yung gathering lang, wala si Christ. Kaya regalo lang, wala si Christ. Yun yung mali. Pero hindi ko atakin yung Pasko. Kasi pag bumalik tayo sa definition ng Pasko, wala naman yung mga yan eh. Ang definition ng Pasko, yung kapanganakan ni Kristo eh. Pagdiwang mo yung kapanganakan ni Kristo. We have a Sige, question for balik the ako kay comments. MC. Okay, sige po. My question, thank you for the question, Sir Aristotle. Next question po is coming from Lemuel Remolar. May tanong po ako to your point po. Regarding Santa Claus, since he is most familiar, especially to kids. Sir Aristotle. Okay. Regarding Santa Claus, since he is most familiar, especially to kids, di po alam ng nakakarami na Santa was inspired by Saint Nick or Saint Nicholas. Some current Christmas culture involves parents hyping their kids for Santa's presents under the Christmas tree. My question is this better than not celebrating Christmas because of the woke propaganda against Christianity? Do you think teaching kids about Christmas but only particular to Santa is more of a good thing
or more of a bad thing. So yung, Okay. kunwari, may dalawang choice kasi na binigay. Better ba na makilala ng mga bata si Santa na nagbibigay ng gifts sa puno kaysa yung wala talagang Pasko? Oo, mas pipiliin ko to. Pero hindi ako magsesettle dito. Gusto ko yung mga anak ko alam talaga nila. Alam talaga nila yung Pasko. Gusto ko nga yung Christmas tree pag nakita, ay, Jesus Christ. Yun yung gusto ko. Pag nakita nila yung Christmas tree, yehey, pagdiriwang namin yung birth ng Panginoon. Kasi Santa Claus, pag may nakita silang Santa Claus na mga costume ganun, papaliwanag ko. O ayan, alam niyo ba kung bakit may mga ganyan na design? Kasi ganto ganyan. So, sa akin, mas okay na bata pa lang sila, alam na nila na si Christ yung sineselebrate. Hindi si Santa at hindi kung ano-anong secularized version. Kasi may ano yun eh, may matatanim yun sa bata every December. Taon-taon yun, maaalala niya. Christ. Si Christ pinagdiriwang ng pamilyang to. Si Christ sinasamba ng pamilyang to. So yun. Pero kung tatanungin ako, sinong mas susuportahan ko, yung mga parents na nagpapasanta tas may mga gifts o yung mga parents na wala talagang mga Pasko yung mga pamilya. Mas pabor ako dun sa mga parents na may mga Santa Claus. Mas okay ako dun. Kasi yung mga secular na yan, pinapalungkot nila yung mga bata. Biruin mo ang saya-saya ng mundo tapos kayo wala. Ay nako, bahala sila. Kawawa yung mga bata sa ganong setup. So yun lang naman, yun lang. Sige, thank you for that question po, Lemuel. So, if you're a parent, as early as now, po, it's better to teach the child what is the message of Christmas. Kung si Saint Nicholas talaga yung yung curiosity nila, pwede nyo story tong sinapak niya si Arius. Kasi they were attacking Christ, so it leads back to Christ pa rin. Pero, ayun, teach the child in the way that they should go. You will not depart from it. Ma-remember na talaga yung meaning ng Christmas now if you teach them early on that Christmas is all about Christ. It's in the name, Okay. Any more questions? Maganda po yung mga questions na tanong. We like it. Yes. Ano nga pala, sideline lang na question. Ito po, may question po si Sir Andrew. Where is the raffle daw? Kailan niya pa daw makukuha ang 500 pesos niya? Nakakatawa. Pero sideline question lang, bro, Jesh. Sino ulit to yung mga other, not other religions, pero yung kulto na nag-teach na hindi kayo mag-celebrate ng Christmas kasi quote-unquote unbiblical. Mga INC ba yun? Nakalimutan ko. Ayan, po. Mga Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, yung mga hindi naniniwala na Diyos si Kristo.
Yan yung karamihan na anti-Christmas din sila. Oo, yung mga dating daan, alala ko yan kada Christmas party may mga debate kami ng mga kaklase ko Ba't kayo nagpapasko? Hindi naman December 25. Ganyan. Ngayon lang ako natuto ng mga tamang respond. Ang mga dati kong respond, kung ayaw nyo sa Pasko, isoli nyo yung mga regalo na nakuha nyo. Kaya wag kayo umattend sa Christmas party. Yun lang sinasabi, wag kayo makikain. Mga ganyan. Ganun yung sinasabi ko sa kanila. Pero ngayon alam ko na yung mas mga tamang sagutan. Kung ayaw nila ng Pasko. Okay, thank you, bro. Yeah, may nakita nga akong post nung December 25. Sinave ko yung post. Sinabi niya regarding sa bakit December 25 not any other day sineselebrate yung Christmas. Sabi niya dito, liturgical time need not correspond to historical time at every point. What's important is we believe Jesus was born, so we ought to have a day to commemorate it. We commemorate his birth on December 25, not that he was born on December 25. So that's a good answer for those rebuttals nila for Christmas. Okay, any more questions? Ano pala clarification, hindi lahat ng di nagpapasko kulto. Baka isipin nyo, Yes. ay di sila nagpasko, kulto na. Hindi. Pero may mga kulto. Okay. May mga kulto na hindi nagpapasko. Yun yung baka ma-misinterpret. Hindi Sorry po. kulto. Oo, baka ma-misinterpret. Lagot tayo dyan. Sorry po mga nandun sa YouTube ngayon. To clarify, not all who do not celebrate Christmas are cults. Okay, we're asking ngayong sino ba ang mga kulto na hindi nagsa-celebrate ng Christmas. Okay, just a clarification. Okay. Okay, so baka kung hindi ka kulto, kung hindi ka nagse-celebrate ng Pasko, pero most ng kulto pero kulto hindi nagse-celebrate ng Pasko, ganun. Tama ba? Ayun, pwede, oo. Karamihan ng kulto hindi nagpapasko. Oh, Kasi so may mga kilala rin ingatan mo akong- na yung sarili mo. De joke lang. Ingatan mo yung sarili ko. De joke lang. Kung di ka raw wala nagpapasko, mag-ingat ka na, no? Malapit na. Biro lang. Biro. Tawa talaga to si Ibrahim Celebrate Christmas po as much as you can. Joke lang. Pero Merry Christmas po to everyone, whether you're non-Christian or Christian po. Yes. Okay po. Any questions pa po? Raffle na ba? Sabi ni I'll leave that up to Brother Jeshurun. Siya po yung may 500 Sige. pesos, hindi ako. Sige, may last question, tas raffle na tayo kung kung may Sige po, tanong last pa. question. Last na lang. Last Tas raffle question na. po. Oo, naka-ready na mga pangalan nyo rito Anong favorite food pag Pasko? Pwede ba communion yung communion or yung Holy Eucharist? Yun yung answer natin. Ay, lechon daw kay Sir Andrew. May natanong na ba what is yung all about yung Christmas tree, bakit puno? Natanong na ba yun? Wala pa.
Wala pa. Okay, okay, okay. Sige, Brother Jeshurun, I'll end it with that question. Bakit may puno for Christmas? Ayan, alam ng Lutheran yan, si Andrew. So, dati, pagano talaga meron talaga mga pagano na kumukuha ng puno, tas de-designan nila yon para sambahin. Yun yung dati. Mga BC pa yun before Christ pa. May ganun ng practice. Sa Jeremiah yata Jeremiah ba yun o Isaiah? Basta may mababasa kayo, puputol sila ng puno, lalagyan nila ng mga gold, silver, tas yuyukuran nila. Yun yung mga pagano. Pero yung Christmas, na kukuha sila ng puno, tas de-design na nila yung puno para ipagdiwang si Christ. Yun hindi paganong origin. Yun ay Lutheran na origin. Si Martin Luther, naisip niya para mas mapaliwanag niya sa mga anak niya yung sineselebrate pag Pasko, kumuha siya nung puno na hindi nag-fall kapag winter. Yung evergreen tree, yun lang yung nananatiling green kahit winter. So kumuha siya nun, tapos nilagyan niya yun ng candles. Dinesignan niya yung evergreen tree, nilagyan niya ng candles, tapos pinaliwanag niya sa mga anak. Mga anak, ito yung alam nyo ba bakit green pa rin tong puno na to kahit winter? Ganyan daw ang Kristyanismo, sabi niya sa mga anak niya. Panahon ng winter o sinasabing pagsubok, panahon ng pagsubok o panahon ng saya, nananatili pa rin yan. Hindi yan mawawala. Green pa rin yan. Tas yung ilaw, yung mga candles, pinopoint tayo nun kay Christ na siyang ilaw ng sanlibutan. So simula nun, yung mga Protestant sa Germany, ganun na sila pag Christmas. Kukuha sila ng evergreen tree, lalagyan nila ng mga design. So nagsimula yon German tradition, tas naging Christendom tradition nung yung asawa ng reyna sa England, German, so sinabihan niya yung asawa niya, o sige ngayong Christmas, mag-design ka rin ng Christmas tree mo. Kasi ganyan di ba yung ginagawa niyo mga Germans? So ginawa niya yun, nag-design siya sa palasyo ng UK. Nagandahan yung buong Christendom, ginaya na nila. Naging from Lutheran tradition, naging generic na siya na Christian tradition pag Pasko. So, ang origin ng Christmas tree ay Protestant, hindi pagan. At nakakatuwa lang kasi ako hindi ko alam to. Nag-research ako, ayan. Ayos na. Mas nalaman ko na. Mas na-enjoy ko na. Sige, magki-Christmas tree kami. Kasi dati yan yung kinakatakot ko eh. Kaya ako di nagki-Christmas tree. Nagpapasko ako pero walang Christmas tree. Pero nung ni-research ko, okay. Sige, magki-Christmas tree rin kami. Yun lang. Wow, thank you for that. Oh,
I did not know ngayong Christmas tree was because of Protestantism, specifically si Martin Luther. I like that. Okay. Thank you for that. Thank you for all your questions, everyone. And for those na nanonood sa YouTube, we would like you to join us man at times sa mga Zoom na namin para madami. Maka-ask rin kayo ng questions. And now, we see the wheel of providence, the wheel of fortune for our raffle. Okay. Brother Jeshurun, you could take it away. Okay, so pagka tinawag yung pangalan, ayan na, dapat sumagot para manalo, no? Sabihin nyo, nandito kayo. Pag wala, no, 500 lumipad. Sige, tignan na natin to. I-roll na natin to. Ayan na. Ayan na, oy. Nandito ba yan, Aaron? Chaps. Dito ba si Chaps? Dito po, wave na lang. Oh, wave daw. Ayos. Papabigay na, sige, ayos yan. Wave daw, so sige, 4 slots pa rin. Salamat, Chaps. Opo. Siyempre. Pasko magbigayan tayo. Ayan. Oy. Natupad ang gusto ni Sir Andrew. Yan. Congrats, Andrew. Congrats, Andrew. 500. Sige, alisin na natin to. Baka manalo ulit Ayan. Tatlo pang slot. Oy. Nandito ba yan? Mukhang wala na Dito ako. Wala. Ay, nandyan pa. Dito ako. Sige, ayan. Si Norwin. Sige. Andrew Norwin. Na-remove na ba? Dito na lang. Dalawa na. May dalawa pa. 5 na lang tong tao rito. Okay, let's go. Oy. Yung MC nanalo Let's go! Merry Christmas! Merry Thank you. Christmas. Merry Christmas. Thank Merry you po. Christmas sa inyo. Isa na lang. Ay, wait. Naisama ba si LR dito sa listahan? Wala pala. Okay. Ulitan ba? Ulitan o ano? Wag. Si Andrew. Hindi, sige. Magdadagdag Ilagay pa na ako lang. ng isang 500. Wow, grabe si brother. Okay, so Sige. dalawa. Isang 500. So, Okay. dalawa pa. Sige. Pasensya. Hindi natin na kumpleto pala. Ate Arlene.
Nandito ba? Thank you kahit walang boses. Merry Christmas. Okay. Ayan, meron pa. Sige. Tignan natin to. Isa pang slot. Ayan. Woo! Aris, nandyan ba? Dito. Yoy, 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 nandito, nandito. Congrats sa inyo, 5 ang nanalo. 500. 5 ang nanalo sa ating raffle. Sige, next time, gagalingan na natin. Gcash. Next time. Happy Maya. Padala ko yung yung mga nanalo, ipagbigay nyo yung Gcash nyo sa namin. Sa page. Tapos ibibigay ko kay Kuya Aris. Papadala niya. Kasi papadala ko yung pera sa kanya. Papadala ko rin. Okay, Merry Christmas sa mga nanalo at sa mga hindi. Next time, baka manalo kayo. Magkaroon tayo ulit. Joining lang. Hanggang sa manalo ng manalo. Sige, sige. Okay, thank you po for joining the call. May up picture daw po, sabi ni Sir Aris. All right, for picture taking po, open your cameras, show your faces. Sino pa yung magte-take ng picture? Ikaw po, Brother Joshua. Sirada yung front camera ni Noreen. Okay. Ready na po lahat. Okay, ma-countdown lang ako, Brother Joshua. Hindi ka marinig, Joshua. Nakamute. Naka-mute. Sige, let's go. Let's go. Ayan. 1, 2, 3, go. Okay. Yay! Thank you, everyone. Belated Merry Christmas and Happy New Year po